Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ka, Mang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat sa pagkakataong ipinagkakaloob mo sa amin upang kahit sa online ay makapagnilay kami ng iyong mabuting balita. Ang iyong mabuting balita na magsisilbing pagkain naming spiritual sa araw-araw, magsisilbing gamot sa aming mga kasalanan. Mga salita mo at mensahe na magbibigay gabay sa amin sa pagsunod sa iyong kalooban. Panginoong Diyos, Hari ng Langit, maraming salamat sa patuloy na habag na ipinagkakaloob mo. Sa mga oras na ito, O Lord, hayaan mong lumapit kami sa iyo na may kababaang loob at humingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Sa aming isip, sa aming mga sinabi, sa aming mga ikinilos na hindi naging kalugod-lugod sa iyo. Patawad, Panginoon. Patid namin na sa mga oras na ito, ikaw ang Diyos ng karunungan, walang hindi naliliho sa iyo. Patid mo ang mga pinagdadaanan naming pagsubok. Ngunit, Panginoon, huwag mawala sa amin ang pag-asa at pasasalamat sapagkat ikaw ay Diyos na nagbibigay ng pag-ibig, lakas ng loob, kahipaan. Ama, ang yabang lingkod ay patnubayan mo. Bigyan mo po ako ng karunungang nagmumula sa iyo, na ang tinig mo ang aming marinig upang makapagnilay kami sa mabuting balita sa araw nito. Bigyan mo po ng kababaang loob na ikaw ang may taas, ang iyong pangalan, ang iyong kabutihan, ang iyong mensahe. Kayong din, O Lord, pinapanalangin ko makakarinig ng mabuting balita. Sana po mai-focus nila kahit sandali ang kanilang puso, ang kanilang spirito, ang aming spirito sa spirito mo. Sapagkat ikaw ay isang Diyos na dapat sambahin sa espiritu at sa katotohanan. At ang iyong mga salita, ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa amin. Ang mundo ay puno ng kasalanan at ikaw, O Diyos, ay kabutihan. Come, Holy Spirit, we need you, and come, Holy Spirit, we pray. Gusto mo kami ng banal na Espiritu. Ikaw ang bahala sa mga susunod na minuto. Hallelujah, hallelujah. Bigyan po natin ng parangal ang mabuting balita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Mang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hallelujah, hallelujah. Ang mabuting balita ayon kay San Marcos, papuri sa iyo, Panginoon. Sinabi pa rin ni Jesus
Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya sa kanyang pang-araw-araw na gawain, tutubo at lalago ang binhi na hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupa ay siya'y nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna sa kauhay na pagkatapos ay mahitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipaggapas sapagkat dapat namang anihin. Saan natin ihahambing ang paghahari ng Diyos? Sabi ni Jesus, anong talinghaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim na at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay. Ano pat ang mga ibon ay nakapamumungad sa mga sanga nito? Ang salita'y ipinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinghagang tulad nito, ayon sa nakakaya ng kanilang pangunawa. Hindi sila nangaral sa kanila nang hindi gumagamit ng talinghaga. Ngunit ipinaliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Puri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Amen. So welcome po sa Word of God Daily Gospel, na kung saan ang layunin ng Facebook Live nito ay ipalaganap ang mabuting balita through social media, kamukha po ng Facebook Live. At ang Word of God ay nagsimula po noong 2019 at purihin pasalamatan ng Diyos sapagkat hanggang sa mga oras ito ay ginagamit pa rin niya ang inyong lingkod at ang Facebook Live upang ipalaganap ang mabuting balita. Ako po si Sister Angelica Dorde at isa po akong Katoliko from Bulacan. And of course, sinusunod lang natin ang Great Commission. Ano ba yon? Yung ipalaganap ang mabuting balita. Utos po yan ng Diyos. Mission po natin sa buhay yan. Mismo po ang Panginoong Jesus na nagsabi na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi mula sa bibig ng Diyos. So, kung tayo kumakain araw-araw ng physical food para hindi po tayo magkasakit, karoon po tayo ng lakas, gayon din po, kailangan kumakain din po ang ating espiritu ng salita ng Panginoon. Sapagkat nilikha po tayo ng Diyos, hindi lamang katawang lupa, meron po tayong espiritu at meron po tayong kaluluwa. Kaya nararapat lamang na tayo ay magkaroon ng desire na makarinig ng mabuting balita. Hindi lang po tuwing araw ng linggo tayo nakakarinig ng homily mula sa pare. Dapat po everyday kasi available naman po yan sa social media, di po ba? Meron po sa YouTube, may sa TikTok, may sa Facebook. Kamukha po nito na pwede po tayong manood, makinig. Kung di po man tayo makakinig ng live, pwede naman po itong i-replay. It's just a matter na paano po natin i-connect. Kasi mahirap po makilala ang Diyos kung di po natin alam ang kanyang salita. Kasi pag tayo po ay nananalangin, tayo po ay nakikipag-usap sa Panginoon. Pero kapag tayo po ay nagbabasa ng Bible o nakikinig po ng mga ganitong gawain online, ang Diyos naman po ang nagsasalita sa atin. Sabi nga po, ang isang relasyon ay two-way communication. Kailangan nakikinig, kailangan ipinapakinggan. Di po ba? Hindi naman po pwedeng salita sa atin ng Diyos. Hindi tayo nakikinig sa Kanya. Hindi naman pwedeng salita tayo ng salita sa Panginoon sa panalangin. Kaya ang Diyos sumasagot yan sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Kaya nga mabuting balita, no? Sa dami ng mga bad news dito sa ating mundo, kapag tayo ay nakakarinig ng gospel, good news po yun. Kailangan lang po talaga na tayo ay magkaroon ng desire, no? Kasi, kailangan talaga natin yun eh. First blessing, nagsing tayo sa panibagong umaga. Salamat tayo sa Diyos. Lahat ng ginawa natin sa araw na ito, in God's grace, biyaya ng Panginoon,
Lahat ng meron tayo, biyaya ng Diyos, pahiram ng Diyos. Amen. So, pinaghahandaan natin sa araw-araw. Yung bang gigising, trabaho, kakain, tutulog, hindi naman yun eh. Huwag natin kakalimutan na pansamantala lang tayo sa mundong ito. Walang mananatili forever. Lahat may katapusan. Sabi nga lang, ang permanent lang daw dito sa mundo ay pagbabago. Change. But of course, kamukha po ngayon, no? Salamat sa Panginoon. January 30, 2026. At ang Friday Gospel po, ang ating pagninilayan bilang pagkaing espiritual. Amen. So, bigyan po natin ng senaryo ang mabuting balita. Ang pagbasa po ay nagmula kay San Marcos, chapter 4, verses 26 to 34. At tungkol po ito sa ang binhing tumutubo at ang butil ng mustasa. Kung makikita nyo na ang word for the day natin is spiritual growth. Nagkamali lang po ako ng type dyan. Typographical error lang po yan. Ang totoong niyan, spelling is spiritual growth. O yung paglago nating spiritual. Kasi tayong mga tao, marami tayong pangarap sa buhay. Gusto natin yumaman, ganun bahay, lupa, negosyo, maraming savings sa bangko. Iba pa nga gustong sumikat, gusto magkaroon ng kapangyarihan. Diba, no? Dami, no? Masama ba yun? Masama bang mangarap tayo ng mga ganong bagay? Hindi. Ano yun eh? Pagunlad yun eh. Masama yun. Ang nagiging masama lang, kung mas nauuna nating pinapangarap yun, kesa sa paglago nating spiritual. So, paano ba yung paglagong spiritual? Yung nakikita sa atin na si Kristo. Nakikita sa atin yung banal na espiritu. Yung pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Sa mga utos ng Diyos. Yun po yung ibig sabihin ng spiritual na paglago. O baka ang spiritual nating paglago parang bonsai. Hindi na lumaki. Hindi na tumaas. Hindi na lumago. Amen. So, sa oras po ito, gusto ng Diyos na magnilay tayo. Kamusta na ba ang spiritual growth natin? Tayo ba'y umuunlad? Nasaan na bang level? Nandun na ba yung deep love natin kay God? Or, ano na ba? Kasi, sa panahon natin ngayon, sabihin na natin, ikaw na yung pinakamayaman, pinakasikat, pinakamatalino, maganda, gwapo. So, hanggang saan yun? Lahat naman ng bagay may katapusan, no? Ma-reach man natin yung pinakatuktok ng katagumpay, what's next? Di pa pababa na? Wala namang taong nananatiling maganda. Lahat tayo tatanda. Yung kayamanan natin, di naman natin madadala yan sa hukay, sa kabilang buhay, lalo na. Iba din ang makikinabang yan. So, yung spiritual growth natin, paano na? Kasi diba, nasa last page na tayo ng Bible. At, gusto ng Panginoon na lumago tayo sa pananampalataya at pag-ibig sa Panginoon. So, ito po senaryo ng mabuting balita sa araw na ito, Friday Gospel, ay masasabi nating inahalin tulad ng Panginoong Hesukristo ang ating paglago espiritual. Sa paanong paraan? Ang Panginoon ay gumagamit ng tunga talinghaga. Okay? Ano ba yung talinghaga? Parable. Yun po yung mga maliliit na kwento na kakapulutan mo ng biblical lesson. It's just more than moral lesson, biblical lesson. Kasi, ibang lesson kapag sa salita ng Diyos nang galing. Talagang totoo yun. Talagang itutuwid tayo no matter what. Diba? Kasi that's God's will. That's God's commandment. So, madalas, ang Panginoong Jesus, kapag siya ay nagkikwento o nangangaral ng salita ng Diyos, gumagamit siya ng mga talinghaga. So, kamukha po nung yung mga nakaraang gospel, yung magsasaka na naghasik ng butil sa kanyang sa lupa, 'di ba? Merong napunta sa daan, sa dawagan,
sa batuhan, sa matabang lupa. Kasi gano'n naman di ba? Wala pa namang mga advanced technology noon panahon ng Panginoong Yesus Hindi ka mukha ngayon, may mga machineries na talaga nagagamit. Madali na magtanim. Pero talaga mano-mano, no? Once na hinagis na magsasaka yung butil, o ano man yan, pupunta na yan kung saan-saan. So, kaya nga gumagamit ang Panginoong Hesus ng talinghaga para mas maintindihan natin in a literal way yung gusto niyang i-connect na biblical lesson. Parang ano lang yan halimbawa, mas mauunawaan natin, ay oo nga, no, ganun pala yun. Pero actually, meron talagang hidden message yun na maiintindihan lang natin kung meron tayong interest. Meron kasi maintindihan isang bagay kung naman interest, di ba? Parang nasa simbahan ka, nakikinig ka lang, pero hindi mo maintindihan yung message. Kung pasok lang siya sa kanang tenga mo, din lalabas sa kaliwa. Then paglabas mo sa simbahan, wala, nakalimutan na. Ang nasa isip na, saan tayo kakain, saan tayo pupuntang mall. So, doon pa lang, hindi na tayo nagkakaroon ng spiritual growth. So, ang binhing tumutubo dito sa mabuting balita sa araw na ito, may masasabi natin na sinabi ng Panginoon Jesus na ang paghahari daw ng Diyos ay maitutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Paghahari ng Diyos. Wow, di ba? Kasi ang paghahari ng Diyos, hindi mo siya mahihalin tulad sa kaharian dito sa mundo Iba Kasi ang sa ating buhay, paano ba natin masasabi na, ay, eto na, naghahari na sa akin ang Diyos. Kasi, hindi naman kinakailangan mamatay muna tayo bago natin maranasan ang kaharian ng Diyos kung sa langit tayo pupunta. Kahit buhay tayo, mararanasan na natin yung kaharian ng Diyos sa puso natin. Sa paanong paraan? Kapag meron tayong peace of mind, kapag tayo ay nakakapagpatawa nating kapwa, mamahal sa ating kapwa, tumutulong, yung mga bunga ng banal na espiritu like love, joy, peace of mind, kindness, goodness, self-control, ano na yung kaharian ng Diyos. Amen? Pero yun nga, sabi nga dito, inihalan tulad ni Kristo ang kingdom of God sa magsasaka na naghahasik ng butil sa kanyang bukid. Amen? Once na nahasik na ng magsasaka ang butil sa lupa, kung saan na mapupunta yun, no? Ano mangyayari? Kailangan alagaan. Sa paanong paraan? Siyempre, kailangan nyo ng araw, ng tubig, ng fertilizer. Di po ba? Upang sa ganun, umusbong siya ng maganda, ng malusog, umitik siya sa bunga. Di ba? Pagdating ng panahon, may makikinabang doon sa kanyang bunga. Amen. And of course, kung lalagyan niya ng biblical reflection, yung binhi na literal na inihagis ng magsasaka, yung binhi, yun yung salita ng Diyos. At yung lupa, tayo yun, yung mga puso natin. So, naghahasik ang Diyos ng kanyang salita. Kamukha ngayon, naghahasik ang Diyos ng salita online. Tayo ngayon, yung mga puso natin, kamusta na yung pagtanggap? Nakikinig ba tayo? Nagre-reflect ba tayo? Well, wala lang. Baka mas interesado pa tayong makinig sa mga chismis, walang kwentang usapan. Hindi tayo nagkakaroon ng spiritual growth. So, yung pala ang inaasahan sa atin ng Diyos. Halimbawa, nagsisimba tayo, yung habang nagsasalita yung pare, nagbibinhi ang Diyos sa puso ng mga nakikinig. Ngayon, paglabas natin sa simbahan, yun na, tayo na ang mag-aalaga sa tulong at habag ng Diyos na diligan yung salita na narinig natin. Halimbawa, nung Sunday, halimbawa lang, no, ang naging gospel is, love your enemy. Ayun na, nagbinhi na ang Diyos sa puso natin na mahalin natin kaaway, patawarin, ipanalangin. Kaso paglabas natin sa simbahan, hindi na siya nadiligan. Hindi na siya naalagaan. So, napawala. Amen. Yung tungkol naman sa butil ng mustasa,
Kasi yung mustasa, yan ang pinakamaliit na butil sa lahat ng binhi. Pero kapag yan ay naitanim ng maayos, napakalaki niyan. Napakalaki ng dahon niyan. Sabi nga dito sa Mabuting Balita, pwede yung pamugaran ng ibon. Amen? So, ganun din tayo, no? Hindi naman tayo mai-inlove agad kay Lord ng bonggang-bonggang isang bagsakan lang Ang pananampalataya natin, magsisimula yan sa maliit. Maliit. Hindi naman natin pwede sabihin kay Lord na, Lord, magbabalik loob na ako sa iyo. I'm sorry, Lord. Ganyan. Magbabago na tayo within that moment. Hindi. Kasi maraming proseso ang pagdadaanan. Kamukha din ng pagtatanim ng puno. Kailangan muna ng lupa, ng buto, puno ng mangga, no? Tagal. May proseso At habang lumalaki yung puno ng mangga, maraming pumupuntang mga, halimbawa, mga peste na aano doon sa mangga na yon, puno ng mangga na yon. So, ganun din tayo, no? Habang nagsisimula tayo sa paliit na pananampalataya sa Diyos, marami din peste. Marami din mga pagsubok na darating sa atin. Di po ba? Marami yan. Kasi hindi naman nangako ng Diyos ng bed of roses kapag tayo ay nagrepent. Why? Siyempre, kung dati kang lasinggero, dati kang magagalitin, hindi ka nagpapatawad sa kapwa mo, tapos biglang magre-repent kay Lord, kailangan mo na magpatawad, kailangan mo na hindi maging chismosa. Sino bang kalaban natin? Sarili natin. So, struggle talaga yan. Kasi ang totoo naman talagang problema ng tao dito sa mundo ay spiritual battle between good and evil. Yan naman talagang totoong problema natin na hindi natin pinoproblema kasi hindi natin yung nakikita. Kasi ang kalaban natin sa mundo, mga unseen, mga gawa ng dyablo. Masyado tayong nililibang ng dyablo kasi siya naghahari ngayon dito sa mundo Wala pa kasi yung second coming Pero, huwag natin kakalimutan na nagdasal ang Panginoong Hesukristo at nanalangin siya ng banal na espiritu. Kaya kahit wala pa ang second coming, andito ang Holy Spirit to guide us. Talo na si Satanas. Nananalo na lang yan kasi nahayaan natin na yung free will natin bigay natin sa Kanya. Kasi likas talaga tayo makasalanan, no? Likas talaga. Kaya kailangan yung kalikasan ng Espiritu Santo nasa sa atin. Because our body is a temple of the Holy Spirit. Kapag wala Holy Spirit sa atin, anong meron? Negative Spirit. Diba? Kaya kinakailangan lamang na, tumubo tayo sa paglago, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa paggawa ng mabuti. But of course, doon tayo sa pinaka-basic. All great things comes from small things. Walang dakilang bagay o dakilang tao ang naging dakila siya o kilala siya na hindi muna siya nagsimula sa maliit. Remember David and Goliath? David, isa lang siya ordinaryong magpapastol. Ordinaryong tao. Pero natalo niya si Goliath. Why? Because of his faith to God. Laki-laki ni Goliath, higante siya, napakaliit niya. Ano niya natalo? Ginamitan na niyang tirador. Tinira niya sa mata. Talo. Diba? Kaya kailangan magsimula tayo ng paunti-unti. Kung halimbawa, ikaw yung tipong taong hindi mo matanggal yung sigarilyo sa sarili mo, start sa small things. Hindi kung nakakasampu kang yosi isang araw, o 10 sticks ng cigarettes, bukas gawin mo siya. Susunod ng araw, 8. Slowly but surely. Amen. Sabi nga, may kasabihan nga tayo, na kung anong tinanim siyang aanihin. Kung nagtatanim tayo ng kasamaan, yun din naman ang aanihin natin. Minsan nga, nagtatanim tayo ng kabutihan, ginagantihan pa tayo ng masama, di ba? Sa buhay natin, saan ba tayo nagtatanim? Ano na bang tinanim natin? Baka naman puro sama ng loob. Tutubo talaga yan, sama ng loob. Kapag meron tayong galing sa kapwa, sino ba unang nagdadala? Tayo. Kaya nga, diba, ang reason why Jesus Christ gave His life for forgiveness. Talagang, whether we like it or not, usos ng Diyos magpatawad. Kasi
Sa Diyos ang paghihiganti, sa Diyos ang paghuhusga. Tayo, tinuruan lang tayong magpatawad. Taong nagpapakababa, tinataas. Taong nagpapakataas, binaba. Ano na ang naitanim natin sa buhay natin ngayon? Ilang taon na ba tayo ngayon? Baka naman bonsai ang ating pananampalataya. Ibang tipong senior citizen ka na, ang dami mo pa kagalit. Nagbibilang ka na lang ng araw, pwede ka nang kunin ng Panginoon anytime. Ano na ba naitanim natin sa puso natin, sa ating mga anak? Baka naman puro material na bagay. Ano ba dapat itinatanim sa mga anak sa pagpapalaki? Para ng Diyos. Ano na ba na naitanim natin? Baka naman puro ng pera sa bangko, di masama. Pero kung puro yun na lang, puro pera, pera na lang. Pera hindi masama. But the love of money, yun ang kasalanan. Ano na natanim natin sa buhay natin ngayon? Meron bang dyan para kay Lord? Katiwala lang naman tayo lahat eh. Hindi ba? O ano na ba ang mga biyaya na naibigay sa atin ng Diyos na napatubo natin? Hindi natin itinago sa ilalim ng lupa. Kasi ang gusto ng Diyos, kung ano yung binigay na sa ating talent, skills, whatever it is, comes of money or whatever, napapalago natin na nag-glorify ang Diyos. Kaso di ba ngayon no, sa gobyerno, daming expose ng mga corruption. Ano? Grabe, no? Iba ang pera pag pumilos eh. Sometimes makikilala mo isang tao sa pera eh. Ganyan ka makapangyarihan ng pera, babago ng ugali ng tao. Pero kung nagtanim tayo ng kabutihan sa ating kapwa, kahit siguro nasa taol ka na, at dadalawin ka na yung kapwa, sasabihin sa'yo, napakabuting tao niyan. Kesa naman nung nagtanim ka ng kasamaan, yaman mo, hindi mo ginamit sa kabutihan, ay napakakuripot ng taong yan. Hindi ako tinutulungan, gusto lagi lahat may kapalit. Iba kasi alam nyo, ang pera, ang kayamanan, sabi sa Bible, gamitin sa pakikipagkapwa-tao. Kasi hindi naman atin yan. Kahit sabihin natin pinaghirapan natin yan, yan ay biyaya ng Diyos na dapat ibinamamahagi. Di ba? Kung meron ka, bigay mo sa kapwa mo. Kasi nag-iimpok ka ng kayamanan sa langit. Yun naman ang mahalaga eh. Isa sa mga spiritual growth na malalaman natin, nag-iipon na tayo ng kayamanan sa langit. Amen. Kaya dapat meron na tayong wisdom. Kung tayo na yung kusang naghahanap ng mga bagay na maitutulong natin sa kapwa. Aanahin mo marami kang ang pera. Pero diba, hindi mo naman naghamit para sa iyong kapwa. Amen. Sometimes isipin natin ano bang gusto mo? Ikaw yung pulube, ikaw yung nagbibigay. It's better to give than to receive. Amen. So, ang kaharian ng Diyos, mafe-feel natin yan sa ating mga puso. Marunong tayong magmahal, marunong tayong magpatawad, marunong tayong magpapakumbaba. Humility is the best, no? Pakahalaga niyan. Diba kahit napakataas mo ng tao, doon yung humility mo. Alam mo sa akin, ang pinakagusto ko sa tao, napaka-humble at may kilala akong ganyan. Nasa kanya na lahat, mayaman, kilala sa lipunan. Grabe, napaka-humble. Makikita mo si Kristo sa kanya. At bibihira lang yung mga tao, no? So, dapat tayo magkaroon ng ugnayan sa Diyos. Nagkakaroon nga tayo ng ugnayan o relasyon sa ating asawa, sa ating mga anak. Hindi masama. Pero we cannot serve God if we cannot carry our own cross, deny ourselves, or mga hindi natin kayang iwanan yung ating property, whatever it is. Kasi importante yun. Kaya nga sa 10 utos ng Diyos, love God above all. With all our heart, soul, mind, and strength. So, hindi tayo magkakaroon ng spiritual growth kung wala tayong 100%. O sige, sabihin na natin 99% ng pag-ibig sa Diyos. Di ba kaya natin talikuran ng lahat, kaya natin mawala ang lahat, wag lang ang Diyos. Amen. So, gano'n naman ay pinapangaral ni Kristo eh.
Kamukha doon sa kwento niyo sa mayamang binata. Sabi ng mayamang binata, nagagawa ko na lahat ang mabuti. Sinusunod ko ang 10 utos ng Diyos, pero gusto ko mapunta sa langit. Ano bang gagawin ko? Tanong niya kay Kristo. Ano sabi ni Kristo? Pagbenta mo lahat ng iyong ari-arian at maglingkod ka sa akin. Nalungkot yung mayamang binata kasi mayaman siya. Tapos, ipagbebenta niya lahat, ibigay sa mahihirap, tapos siya magiging alipin ng Diyos. Anong doon? Anong punto doon? Anong biblical lesson doon? Kung kaya nating mawala ang lahat, wag lang ang Diyos. Yun eh. Kaya nga, di ba sabi, God is a jealous God. In a way na mas nauuna natin mga material na bagay kaysa sa Kanya. Sabi nga sa Mateo, seek first the kingdom of God. And of course, yung sa mustasa, yun nga, sabi ko nga, magsisimula tayo sa maliit na pananampalataya. Saan ba nagsisimula ang maliit na pananampalataya? Sa pakikinig. Sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ano natin malalaman na bawal pumatay, kasalanan ng magsinungaling, kung hindi tayo makikinig. Kasi sa pakikinig doon nagsisimula ang pananampalataya. And of course, after information, dapat may transformation. Diba? And of course, malalaman natin na mayaman tayo kapag tayo ay mayaman sa Diyos. Daig pa natin ang bilyonaryo, pag sama-samahin man ang kayawanan sa mundo, tayo yung pinakamayaman. Once na si Kristo ay nasa puso natin. Tandaan niyo yan. Kasi nabubulok, naiiwan ang kayamanan dito sa mundo. Pag namatay tayo, yun na yun eh. Naharap tayo lahat sa paghusga. Ang tanong, nagsumikap ba tayo na maitala ang ating pangalan sa Book of Life? O baka naman pag panahon na ng tawagan, hindi matawag yung ating pangalan sa Book of Life. Kasi puro papagpasarap na lang yung ginawa natin sa mundo. Tsaka pag tumulong tayo, huwag tayo mag-expect ng return. Kaya nagkakaroon ng kagalit-galitan. Once you help, you help. Mangutang sa'yo, yung utang. Kung hindi ka bayaran, hayaan mo siya, mananagot siya sa Diyos. Hindi ba? Ganun kasi yun eh. Ang hirap kasi sa ating mga tao, we have pride. Kanino ba galing ang pride? Sa demonyo. Saan magaling ang ego? Sa demonyo. Amen? Kaya ako magpipiliin ka, Diyos o kayamanan? Of course, Diyos. Kasi ang Diyos, nasa Kanya na lahat. Diba? Patuloy lang tayong nilalansing ng demonyo. Laging tinatouch yung pride natin. Alam niyo, mas mamahalin kayong totoo ng tao pag kayo ay tumutulong ng walang kapalit. Minsan mayaman ka, marami kang kaibigan, di mo alam kung sino totoong kaibigan mo. Yung pala, kaya ka lang kinakaibigan kasi mapera ka. Pero kung mayaman ka pero ginagamit mo sa kabutihan, lalapit at lalapit sa tao, ang tao sa'yo. Dahil sa pagkatao mo, hindi dahil sa pera. Ganun yun eh. So, dapat tayo ay mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay. Kasi pag napagkatiwalaan tayo ng Diyos sa maliit na bagay, mapagkakatiwalaan tayo ng Diyos sa malaking bagay. Halimbawa, napagkakatiwalaan ka na hindi ka na nagsisigarilyo, hindi ka na naminom ng alak, hindi ka nagchichismis. Small things, no? Kung titingnan, no? Hindi mas pagkakatiwalaan ka ng Diyos sa mas malaking bagay. Ang hirap kasi na sabihin, magpapatawad ako ng kapwa ko, samantalang hindi natin kayang tigilan yung mga masasamang pagkain na nagdudulot sa atin ng mga sakit, diabetes, cancer, whatever it is, high blood. So, hindi natin kayang pigilan yung mga tawag ng flesh, mga pagkain masasama. How much more pa kaya yung mga spiritual na gawain? Ito ba? Kasi minsan, yung maliliit na bagay, minsan wag natin baliwalain yan. Kaya nga nagkakaroon minsan ng malaking away dahil minsan nanggagaling yan sa maliit na bagay. Pag yan naipon ng ipon, malaki na yan, no? Kumbaga sa tubig na napabayaang patulo-tulo, hindi ni-repair, sa buong araw makakabuo yan ng isang timbang tubig. Kaya wag natin maliitin ng maliit. Kasi ang alikabok, pag napuwing tayo, ay matataranta tayo, yung wala makita. Amen. Kaya kung ano man, meron tayong blessing sa buhay natin, at pasalamat tayo sa Panginoon. Di po ba, yung magising nga lang tayo sa araw na ito, big blessing na yan. Akala natin, ordinary lang yon? No! Miracle lang magising sa panibagong umaga. Lahat tayo natulog kanina. Bakit tayo gising ngayon? That's God's blessing.
Pwede na sabihin ni Lord, hindi ko na to gigisingin. Hindi ko to gigisingin. Kasi pag natutulog tayo, di ba? Lagi ko sinasabi, ang free will natin nasa Diyos. Kapag tulog tayo, nagagamit lang natin ang free will natin pagkising. Amen. Sometimes, lalo na kung tayo senior citizen na, patanda na, nagkakaroon na tayo ng realization, ano pa yung ano kulang sa buhay ko? Ba't hindi ako maging masaya? Lagi na lang reklamo. Kasi kulang sa pasasalamat. Laging nakikita ko ano yung wala, kung ano yung kulang, kung ano yung problema. Pag ganun tayo, ang diablo ang nagdidikta sa atin na, huwag kang makinig ng salita ng Diyos, boring yan, corny yan. Siyempre, yun ang gusto ng diablo Pero kung makikita natin ang goodness ng God, you cannot describe. Ako, hindi ko alam kung anong salita magagamit ko to describe how good is God. Very good. Unlimited goodness. Makikilala mo lang ang Diyos kapag meron kang totoong relasyon sa Kanya. Pero pag wala, ang babaw ng pagkakilala natin, ng paglago natin sa Panginoon. Kilala lang natin ang Diyos Ama, Creator. Kilala natin si Jesus, Savior. Kilala natin Holy Spirit, Sanctifier. Yun lang. Parang kapitbahay mo. Si Mang Jose, kilala ko yan. Lasinggero yan. Babaero yan. Yan lang. Pero hindi mo alam, meron deep na dapat mo pang makilala sa Kanya. Amen. Katabang buhay tayo, actually nabubuhay lang talaga tayo sa habang. Nasa last part na tayo ng Bible, Revelation, hintay na lang natin second coming At paano darating? Parang magnanakaw. O kung di man natin maabutan ang second coming, pwede na mamatay anytime. Dahil mapagyayabang sa Diyos na, bata pa ako, wala akong sakit. Pero iba dyan nadulas na. So, dapat lalo na habang tumatanda tayo, pinaghahanda na natin yung ating kaluluwa. Ano mapapalala isang tao, makamtan man niya ang lahat, ng kapalitan nito, ito yung kaluluwa. Amen? And of course, tingnan niyo ang mga alagad na pinili ni Kristo, no? Ang kamukha nung sa mga nakarang gospel. Di ba ang mga alagad na pinili niya, hindi na mga attorney, doktor, accountant, mga pangisda. Maliliit na ordinaryong tao. Pero ginawa ni Kristo na great. Kung anong ginagawa ni Kristo, nakakapangaral siya ng salita ng Diyos, nakakapagpagaling si Kristo ng mga may sakit, nakakasaot ng demonyo, nagawa din ng mga alagad na mga isda. Why? Kasi nag-grow sila Diba? Dati sila yung sinasalitaan ng salita ng Diyos. Nakinig sila, sinabuhay, ngayon sinishare na nila. Once na nag-share ka na ng mabuting balita, nag-grow ka na. Hindi ka na nahihiyang i-share si Kristo. Hindi ba? Pero kung hanggang ngayon hindi mo ma-share si Kristo, hindi ma-post nga sa timeline mo, hindi mo kayang gawin, nahihiya ka pa. And remember, kapag kinakahiya natin si Kristo, dapat tayo, kakahiya din tayo ni Kristo sa harap ng Diyos. Amen. So, yun nga, lagi ko sinasabi na ang talagang totoong problema natin, problemahin natin. Makapasok ba ako sa langit? Natatanggalan natin sa sarili natin yan? Or, paano tayo makapasok sa langit? Hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. Diba? Ano lang naman yan Makakapasok tayo sa langit kung susunod tayo sa kalooban ng Diyos. At magtitis tayo hanggang wakas. Ano ba yung babalik loob tayo sa Diyos, sunod tayo sa kalooban niya, dito habang nabubuhay, kumpara sa buhay na walang hanggan, yung offer ni Lord. Kaya kailangan natin ng spiritual growth. Diba? Hindi naman kayang kayang bilhin ng pera yung spiritual growth na yan. Tayo yan mismo Tayo mismo ang magtatrabaho yan Amen? Kailangan natin mamunga. Kamusta na ba ang mga bunga? Baka pagbalik ni Kristo, ang dami kong binigay sa yung mga material na bugay. Nasaan bunga? Hahanapan tayo ng bunga. Ang dami-dami mong pera. Saan ang bunga? Bili ka ng ganito, bili ka ng ganito, puro material. Asa yung sa kapwa? Kasi alam nang ginawa natin kabutihan sa ating kapwa. Ginawa natin yun sa Diyos. Kaya ba tayo tumulong? Kasi sa Diyos natin. Diba? Kaya nga sabi ni Kristo, nung wala akong damit, dinamitan mo ko. Nung wala akong makain, pinakain mo ko. Ang sabi nung nakikinig, kailan ko kayo pinakain? Kailan ko kayo dinamitan? Kailan ko kayo dinalaw sa kulungan? Kailan ko kayo pinainom, pinakain?
Nung tulungan mo ang pinakamaliit mong kapwa, ginawa mo yun sa akin. Amen. Lalo na kung naranasan mo na lahat ng sarap sa mundo. Panahon na para yung kaluluwa naman natin. Ang ating asikasuhin. Kasi totoo yan. Mahirap magsisi sa bandang huli, ha? Kasi sinabi din ni Kristo ang kwento kay Lazarus at saka sa mayaman. Na yung mayaman napunta sa impyerno at nakikiusap siya na sabihin sa mga kanyang mga kapatid na uy, magbago na kayo, totoo pala yung impyerno. Kasi ang pagsisisi kung nasa una, wala nang magkakamali. Amen? So, kailangan natin ng fertilizer. At ang fertilizer natin, ang vitamins natin, ang salita ng Diyos. Yun ang mag-guide sa atin eh. Kapag sinabi ng Diyos na bawal ganito, kasalanan ganito, tapos ang kwento. Yes lang, Lord, that your will be done. Si Kristo nga nagdanas ng katakot-takot na hirap, na itakot sa krus, walang kasalanan. Pero sabi niya, let your will be done. Amen. So, paano natin ngayon malalaman na, ay, may spiritual growth na ako sa buhay ko? Paano natin malalaman? Una ay, mahal natin ang Diyos ng higit sa lahat. Sinusunod natin yung first commandment, love God with all our heart, soul, strength, and mind. Alam naman natin sa salitang pag-ibig, di ba? Ano ba minahal ang anak mo? Asawa mo? Minsan abroad ka, FW ka, minsan doble pa yung trabaho mo, bigay mo lahat, pati buhay mo. Di ba? Hindi ko nagagawa natin sa tao yun. Kasi natin dapat gawin sa Diyos. So, malalaman natin na meron tayong spiritual growth kapag love na natin si God sa una. Talagang love na natin si God. Yung bang pagkagawa tayo ng kasalanan, sasaktan tayo. Diba? Sasaktan tayo para sa Diyos. Meron na tayong pagmamahal sa Kanya. Pangalawa, malalaman natin na meron tayong spiritual growth kapag marunong tayo magpatawan sa ating kapwa. No matter what, forgiveness. Pangatlo, meron tayong spiritual growth kapag tayo ay, lagi nating sinasabi na, Lord, not my will, but your will be done. Hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Lord, gusto ko to, pero anong gusto mo? At hindi ko gusto yung gusto mo, susundin ko, kasi yun ang gusto mo. Yun naman talaga dapat eh. Kasi yung mga gusto natin minsan, madadala tayo sa kapalpakan. Hindi ba? Dapat nabubuhay na tayo sa kabanalan. Kabanalan. Kababaang loob. Actually, magiging banal lang tayo kung meron tayong mababang loob. Kasi si Kristo, mababa ang kanyang kalooban. Amen. And of course, dapat malalaman na tayo na may spiritual growth. Ang pangarap na natin sa buhay, paano ako makakapasok sa langit? At yun pinagtatrabahoan. Hindi yung magic. Kasi, ano bang pangako ng Panginoong Jesus sa Korinto? Hindi pa nakita ng mata, hindi pa narinig ng tenga, hindi pa sumagi sa isip ng tao, ang inihanda ng Diyos para sa mga totoong nagmamahal sa Kanya. Kaya hindi kalubuhan ang sumunod sa kalooban ng Diyos. Kasi it's a surprise. Magugulat ka na lang, ay, ganito pala ang langit, ito pala pangako ng Diyos. Amen. Oo, mahirap sumunod sa kalooban ng Diyos, pero mas mahirap mapunta sa impyerno. Kasi, pag once na namatay na tayo at hindi tayo nakapagbalik loob sa Diyos, wala nang awa-awa. Sasabihin natin, Lord, I'm sorry, balik mo ako sa babago na ako, magdadasal na ako. Sorry. Idadalay na tayo ng Diyos. Sino ka, hindi kita kilala, taga saan ka. Pero hanggat buhay tayo, nandyan yung habag ng Panginoon. Sana wag natin yun i-pass by. Hindi ba? Kaya tayo walang contentment sa buhay. Kaya tayo nagiging malungkot sa buhay. Kasi, hindi natin siniseryoso ang relasyon natin sa Panginoon. Sa Kanya naman gagaling yan eh. Yung contentment, yung joy, peace of mind. Try mo. Diba? Try mo. Ang sarap. Masarap makipagrelasyon sa Diyos. Di ka lugi. Sa Diyos naman natin nasasabi lahat ng problema natin eh. Di ba? Kasi ang Diyos, di pa tayo nagdarasal, alam na niya yung nilalaman ng puso natin.
Kaya tinatanong ngayon sa atin ng mabuting balita na dapat natin sagutin at pagnilayan. Kamusta na ang level ng aking spiritual na paglago o spiritual growth sa Panginoon? Kamusta na? Nagdadasal ba ako? Nakikinig ba ako ng salita ng Diyos? Sinasabuhay ko ba ang salita ng Diyos? O wala pa rin? Parang wala lang. Basta, buhay ka lang sa mundo. Ang sabi nga sa Bible, ang pinakakawawang tao sa mundo ay yung walang relasyon at paglilingkod sa Diyos. Nabubuhay ka lang sa araw-araw na gising, kain, trabaho, tulog. Boring. Hanggang sa dumadating ang tayo, nabuboard ka na lang. Pero subukan mong papasukin si Kristo sa buhay mo. Hindi siya boring. Hindi siya boring. Napakasarap. Why? Kasi nasa iyo na yung kayamanan eh. Nasa iyo na yung kaharian eh. Diba? Minsan na isang bagay, mahirap i-explain kapag hindi mo na-experience. Diba? Ang Diyos ang magbabago sa atin. Hindi natin mababago ang ating kapwa. Ang Diyos ang magbabago sa atin at tayo ang magde-decide kung gusto natin magbago because of our prayer. So, we have to realize, reflection, spiritual growth. Hindi tinitingnan ng Diyos kung ano yung position mo ngayon, ano yung profession mo ngayon, mayaman ka ba, matalino ka ba, dami mong award nung nag-aaral. Hindi yun eh. Kasi hindi naman tayo husgahan sa ganun eh. Yung spiritual na paglago natin sa Panginoon, yun tayo titingnan ng Panginoon. Kung ano yung mga pinagkatiwala sa atin. Katiwalaan tayo ng anak, kamusta ba, palaki ba natin sa aral ng Diyos, pinagkatiwalaan tayo ng ganitong trabaho, ginagawa ba natin ng maayos, pinagkatiwalaan ka magtrabaho sa gobyerno, hindi ka ba corrupt, diba? Ang daming pinagkatiwala eh sa atin. Paano pagkakatiwala ng Diyos ang langit? Kung dito pa lang sa lupa, hindi na tayo magpagkakatiwala. Amen. So, maraming pong salamat. Magkaroon po tayo ng closing prayer. Ama sa langit, maraming pong salamat muli sa pagbibigay mo sa amin ng pagkakataon na magkaroon ng reflection sa mabuting balita tungkol sa paghahasik ng inyong mga salita sa aming puso. At magsimula kami sa maliit hanggang sa lumaki at lumago at magkaroon kami ng spiritual growth, Panginoon. Maraming pong salamat, Lord. Dalangin ko na ang makarinig nito ay magbahagi ng iyong mabuting balita, Panginoon. Parte ng naming paglago, Panginoon. Nanalangin ko din, Panginoon, ang mga may sakit, in Jesus' name. Nagaling mo sila according to your will, my Lord. And of course, ano man yung mga pagsubok na pinagdadaanan namin, Panginoon, tulungan mo kaming lumago sa pagtitiwala at pag-asa sa iyo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami na aming kakain sa araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. Huwag mo po kami pahintulo sa tukso, ihadya mo kami sa lahat ng masama. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Amen. So maraming salamat. Isa rin sa part na pag malalaman natin na meron tayong spiritual growth, kapag sinusunod natin yung Great Commission, yung ipalaganap ang mabuting balita sa social media. So, paki-post na lang po ito sa inyong timeline o sa inyong GC bilang pagpapakita na lumalago na tayo sa pananampalataya. Na i-share na natin si Kristo. Kasi ang Panginoong Hesus, yan ang kanyang naging misyon. I-share ang gospel. Sa atin, isang pindot lang, masishare na natin yan. And kung ipagkakaloob ni Lord ang January 31, 2026, Saturday Gospel, muli sama-sama tayong magnilay ng mabuting balita bilang pagkain spiritual. Maraming po salamat. To God be the glory.